Lourdes po ito. Magandang hapon, ma'am. Yes po, magandang hapon po, ma'am. Lourdes po. Ma'am, good afternoon. Ma'am, puntahan ko lang itong babae or lalaki kasi naging naggalituhan. Babae or lalaki itong nakita nag-viral na galing sa, i-correct nyo rin ako sa term, Imbornal ba to? Diyan po sa isang area sa Makati? Yes po, base po ako po, ma'am, base po ito sa report ng aming tracker team ng Investigation and Detective Management Section po ng Makati PNP, and base po dun sa mga nakalap po na mga CCTV po, member po ng LGBTQ yung ating nakita doon, kung kaya't nagkaroon lamang po ng konting kalituhan dahil nga po doon sa pangangatawan niyang petit at doon po sa kanyang mahabang buhok. Okay. Yun nga po, hindi naman po namin dinidisregard na base doon sa initial na nila, babae, but din nga po doon sa pagsasaliksik na po ng PNP at sa mga nakausap natin doon, nakakakita doon sa area is mga member po sila ng LGBTQ po. Okay, okay, ayun. So, pwede kong sabihin, hindi naman po ito pag panlalait, lalaki po siya. Yes po, okay, yes po. Ayun. Kasi doon pala nagkalituhan na, iba-iba na, no? So, lalaki, yes po. Siya po, without mentioning his name, siya po taga Makati talaga or napadpad lang sa Makati? Opo, base din nga po dun sa mga pahayag po ng mga tao na malapit din po sa ospital na kung saan humihingi siya ng mga pagkain, mga konting pera po. Siya po ay street dweller, homeless po nung adjacent barangay po. Not really po ng barangay San Lorenzo, but yung adjacent po na barangay po. Under Makati. Matatandaan nga po, yes po. At matatandaan po na yun nga pong nabanggit na butas ay intended lamang po ito sa rainwater or floodwater po. Daluyan po ng tubig supposedly is nagawang palakihin na kung kaya't nakakapasok po doon ang mga individual po. Okay. Siya po ay lagalag na talaga, ma'am, mula pagkabata at dyan na sa Makati naglalagalag or galing pa ba siya ng probinsya raw? Sa ngayon po, hindi pa namin siya actual na nakakausap o nakita dahil nga po, yun po base po dun sa pagbabantay din ng ating mga katuwang na PSB, Masaya, mga bantay bayan po ng San Lorenzo at Pio, na kung saan din po napansin din na obserbahan na may mga individual din maliban doon na pumapasok at nakita nila yung pasukan po doon sa may bandang Amorsolo po, doon sa may Amorsolo Creek, na kung kaya't nakipag-ugnayan na po yung Makati PNP po sa ating Barangay Pio del Pilar at maging ang Barangay San Lorenzo po para magawan po ng aksyon kung maaari pong saraduhan po yun doon sa portion po na yon para po hindi na po makapasok ang individual at ma-assist po natin yung mga individual na ito sa tulong po ng MSWD at maging sa i-coordinate po sa Central. Kapitan, dead end ba ito yung pag napasok mo, dead end siya? Or meron siyang labasang ibang lugar? Meron po, gaya po ng nabanggit ko, ma'am, no? Bale, yung pasukan niya po is nandun nga po sa may Rufino Adelantado at kung nung pinasok po ito, meron siyang karugtong po na papunta po dun sa Amorsolo Creek na maaring sakop na po ng Barangay Pio del Pilar po. Doon siya natutulog? Hindi natin makumpirma, bagkus ang base sa mga pahayag ng mga witness natin, nagsisik po ng mga temporary refuge dahil nga po homeless po siya at street dweller po siya. Okay. Ma'am, ilan po sila? Base po dun sa video, may mga nakita kami na magkakasunod na pumasok, but then yun naman po dahil nga po may labasan din po, nakalabas naman din po sila at prior dun sa pagsasara dun sa may pagsesemento po doon sa street na butas po ay chinek po muna ng mga utility maintenance na wala na pong tao doon sa loob po. Doon sa paunang butas po. Okay, eto na, ma'am, ha, kasi may mga nakuha raw na mga bakal na lagari at kung ano-ano pa na hindi naman magagamit kung tutulog ka lang doon. May kumakalat na possible daw na ito ay involved sa ilang mga petty crimes? Sa ngayon po, hindi po pinagsasawalang bahala ni investigation yan na possible na may magamit nila ito. Bagkus karamihan kasi doon sa nakita doon ay mga wrench, screw,
at saka mga flyers po. At ang initial naman din po is mga ngalakal po sila. Kaya tinitignan naman namin na sa ngayon po kasi wala man kaming nakitang mga illegal, hindi namin po pinagsasawalang bahala po na possible po yun na magamit nila po. Ngunit chinek na rin po ng investigation natin doon. Wala naman po mga illegal na mga kontrabando po na nakuha. Pero wala ba silang record na konektado sa mga petty crimes, snatching, pagnanakaw, pamamato, mga ganun, ma'am? Opo, base po sa pakikipag-coordinate po natin sa ating pong MASEA, security provider po ng area, at the same time po sa barangay, sa PSD natin at mga bantay bayan po sa mismong barangay po na nakakasakop, wala naman pong involvement sa kahit anuman po na mga petty crime o ordinance itong mga individual na ito. Kung kaya po mas tinitignan po ng anggulo ng Makati PNP na mabigyan sila po ng karampatang tulong po, suporta, maaring mental man ito o health po nila. Ma'am, sandali ha, Kapitan. Yung viral, alam nyo, nag-viral kasi, di ba? May lumabas sa Imbornal na long hair. Ito ba yung pinag-uusapan ho natin na bakla? Opo, base po dun sa base po dun sa mga nakalap po na video, ayun po yung pagkakaano po. Sorry for the term na bakla or gay sa ating mga LGBTQ community. Baka po ma-offend po kayo. Yes, kaya nga po. For the purpose lamang po ng pahayag po namin para pagbibigay linaw po. Ayun, okay. Siya po ay lalaki. Ano po? Yes, wala po kaming intensyon ha, kundi nilinaw lang natin. Okay, ilan sila bukod po rito sa LGBT na ito, ma'am? 3? Yes po, yung nakita natin po na pumasok doon is 3. And nung mga sumunod po, may nakita doon sa pagbabantay din po ng ating mga personnel at mga bantay bayan. May mga ilan din po na nag-attempt naman po na pasukin ulit yung drainage. At kung kaya't pinapabantayan na po yan 24 hours ng barangay po. Dali ma'am, sandali teka. Bakit yung drainage ang target nila? Hindi ka naman talaga makakatulog kasi sobrang dilim, makipot. Bakit daw yun ang target talaga nila? Talagang pagtulugan? Opo, ang ano po natin ma'am, sa ngayon po base po dun sa report ng ating investigation, yun nga po, dahil nga po mga street dweller, at yun lamang ang maaring papuntahan nila para hindi po sila makita ng mga gwardya. Yun po ang nakikitang anggulo ngayon ng Makati PNP, kung kaya kasi nga po, pag may mga ganito po kasi tayong mga individual, syempre po para hindi po makapanakit or yung masinisita po sila. So maaring ito ay ang kanilang paraan po para po makaiwas din po. Okay. Pansamantalang taguan nila yung mga ganito. Kapitan, gaano kayo kasigurado na sila lang talaga yung mga nagtatago or naniniran sa mga imburnal dyan sa Makati? I think sa ibang area ba walang mga reported incidents like this base po sa inyong mga kasamahan sa PNP sa Makati? Yes po, yun nga po, base po doon sa mga pakipag-ugnayan po natin, wala naman po, kanya nga lang po, ayun, inaano natin na syempre po, mag-check na rin po ang ibang mga barangay at ikino-coordinate rin po natin ito sa engineering po para po kung sakali ay makatulong din po natin para masiguro po na wala na pong mga naninirahan sa mga drainage. Kasi alam naman din po natin na sa mga ibang lugar ay may mga ginagawang taguan po ng mga kriminal o ng mga kawatan ang mga ganito pong lugar po. Wala pong residue na sila po ay nagpapat session doon or prostitution? Wala naman po? Yes po, yun nga po sa pahayag po doon sa isang news na nabanggit po na maaari. Bagkus doon nga po sa pagbaba po doon sa mismong drainage po nung ating mga kasamahan po doon, wala po sila anything na nakuha po na magpapatunay o magsasabi na ito ay ginagawang pot session po. At kung makikita rin po kasi yung area, makipot po yan, hindi makakapagsabay po yung 2, 3. Maaring magkakasunod pero hindi po magagawa nilang magsabay-sabay na pumasok po doon. Okay, Kapitan, nasaan na po sila ngayon? Yun po, yun nga po, dahil siguro doon sa pangyayari na nag-viral at syempre pinaigting na rin po yung pagbabantay doon sa area, maaring sila ay lumipat sa ibang lugar o di kaya ay nandyan lamang po sa paligid
at kumukuha ng tiyempo na makabalik. Kasi po sinigurado na rin po talaga ng barangay na yun nga po, wag nang mapasukan talaga po yung area. Sa pagsesemento po, doon naman sa dulo po, doon sa may bandang creek po, may mga nakabantay na rin po. Oo. So hindi po sila na i-turn over sa DSWD para sana matulungan? Opo, ganito ang pangyari po, nagkaroon na yung pangyari po 26 siya. So na-i-report na po ito na sa Makati PNP. Kinaumagahan na po at nung pagpunta sa area na po na ito, ayun nga po, nangalap po tayo ng mga video, ng mga pahayag po ng mga witnesses doon at hindi po sila inabutan doon sa area. Yun po, ma. Oo. Tamang sinabi ni Kapitan kanina, no, yung possibility na lumipat sila at naghahanap ng iba pang mga imburnan na pwedeng pagtiran. Yes po. Kaya nga po nakikipag-ugnayan na rin po ang PNP po sa possible na mga hakbangin po ng ating city or maging ng ating mga barangay na initially ay makatulong ng PNP para po ma-check yung mga imbornal o yung mga drainage po natin. Baka may mga possible din po na maganyang similar po. Oo. Kapitan, yung nabigyan ng tulong pinansyal ng DSWD, siya ba yung gay? Base po kasi doon sa babae po yung nabigyan yata po ng okay. Pero maari din po siya na naninirahan doon kasi nga po gaya po ng sabi ko, wala naman pong permanente doon po talaga dahil nga po maaring pumasok ang sino man doon kumbaga po. Kasi alam din po ng ilan yan kung halimbawa po yung isang individual nakikita din na pumapasok doon, maaring pumasok din po. Oo. So ibang person ito, ma'am. Ibang person itong nabigyan ng tulong ng DSWD sa picture na kumalat. Ayan ang hindi ko po mako-confirm pero ang masasabi ko ay hindi lamang po kasi iisa yung nakita po ng PNP. Kaya po yun nga po yung natin na is wala po kasi sa previous na mga po natin, mga records natin, wala naman pong nai-report particularly ang barangay na may mga ganyan pong insidente po. Nung nag-viral lamang po na napunta sa kaalaman namin na meron palang ganito po. Kapitan, maraming salamat sa inyo pong impormasyon at naging agaran din po yung inyong tugon kasi nga baka ito'y magamit din sa kriminalidad. Kapitan, maraming salamat. Mabuhay po kayo. Magandang hapon po. Magandang hapon din po at maraming salamat po. DCXM